Hello, Miss Jake. Ewan ko ba kung paano ko sisimulan to. Nakaupo ako ngayon sa sahig ng isang luxury hotel dito sa Dubai. Kaka-close ko lang ng isang multi-million peso deal kaninang hapon. Dapat nagpapa-room service ako ng champagne ngayon. Nagpapamassage o kaya nagsha-shopping sa Dubai Mall para i-spoil ko naman ang sarili ko. Pero heto ako, nakasandal sa kama. Umiiyak na parang tanga at nakatitig sa screen ng cellphone ko. Sabi nila, kapag nasa itaas ka na daw, masarap ang hangin. Pero bakit ganon, Miss Jake? Habang nakatingin ako sa live feed ng CCTV ng mansyon ko sa Quezon City, parang wala akong mahinga. Para akong unti-unting sinasakal. Ilang oras na ang nakakalipas, tumunog yung motion sensor alarm ng CCTV app ko sa phone. Nung i-check ko, may dalawang babae sa labas ng napakalaki kong gate. Parehong may kargang baby. Nung una, akala ko mga namamalimos lang na naligaw sa exclusive subdivision namin. Pero nung i-on ko yung audio, Diyos ko, nag-aaway sila, nagsisigawan. Sabi nung isa, sabi mo nawalan ka ng trabaho sa Maynila? Kaya barya lang pinapadala mo? Asawa ako ni Dennis. Ano tong bahay na to? Tapos sumagot yung isa. Umiiyak din. Anong asawa? Ako ang legal. Sa probinsya kami nakatira. Akala ko ba nagdo-dorm lang siya sa Maynila kasi cruise siya sa fast food. Miss Jake, nangatog yung buong katawan ko. Kasi ilang minuto lang, bumukas yung pinto ng mansyon ko. Lumabas yung lalaking pinakamamahal ko. Yung lalaking pinagkatiwalaan ko ng buong pagkatao ko, ng negosyo ko, ng buhay ko. Lumabas si Dennis. Nakasuot pa siya ng paborito kong navy blue na silk robe na binili ko para sa kanya noong nag-Europe kami. Gulo-gulo yung buhok niya. Takot na takot. Pinapatahan niya yung dalawang babae. Umiiyak yung isang bata. Siguro mga 2 taong gulang pa lang. Sumisigaw ng, Papa, Papa, uwi na tayo. Tapos, yung isang baby naman, nasa carrier. Walang kamalay-malay na nagwawala na yung nanay niya. Dinig na dinig ko yung sampal nung unang asawa kay Dennis. Rinig hanggang sa kalsada. At ang pinakamasakit na narinig ko sa buong buhay ko mula sa bibig niya, sabi niya, Shh! Huwag kayong maingay dito. Diyos ko naman. Sa boss ko tong bahay. Bantay lang ako rito. Pinatira lang niya ako dito sa maid's quarters. Umuwi na kayo. Papadalhan ko kayo ng pera sa GCash maya-maya. Sumagot yung babae. Kaya pala panayang hingi mo ng picture ng mga bata sa messenger? Ipinapakita mo sa boss mo para kaawaan ka at bigyan ka ng bonus? Ginamit mo pa ang mga anak mo? Nabitiwan ko yung kape ko. Tumapon sa carpet. Pantay? Maid's quarters? Ginamit yung mga bata para manghingi ng pera sa akin? Kagabi lang bago ako sumakay ng eroplano, nakayakap siya sa akin sa higaan ko. Sinasabing ako lang daw ang nag-iisang reyna ng buhay niya. Tapos ngayon, bantay na lang pala siya? Ako nga pala si Ricky.
35 years old. Gay. May-ari ng isang malaking construction and real estate firm. Kung titignan mo ko sa social media, ako na yata yung definition ng blessed. Nanggaling ako sa hirap, Miss Chick. Dati akong naglalako ng basahan sa Baclaran. Naging pahinante ako sa mga construction site habang nag-aaral ng engineering. Pinagdaanan ko lahat ng pang-aalipusta kasi bakla ako sa isang industriya na puro barako at siga. Kinukutya ako dati ng mga mason at foreman. Tinatawag akong salot. Pero lumaban ako. Nagpakapagod ako hanggang sa makapagpatayo ako ng sarili kong kumpanya. Ngayon, sobrang dami kong pera. Kaya kong bilhin kahit anong luxury brand na ituro ko. Mga kaibigan ko, puro high society. Lahat sila, puro "Hi Beshi, you're so inspiring" at "I love you Ricky." Pero alam ko naman ang totoo eh. Mahal lang nila ako kasi laging tagabayad ng bill kapag kumakain kami sa BGC. Mahal nila ako kasi pwede silang mangutang na walang bayaran. Sa totoo lang, ang lungkot-lungkot ng buhay ko. Umuwi ako gabi-gabi sa isang mansyon na may 10 kwarto pero ang tanging sumasalubong sa akin, yung echo lang ng takong ng mga sapatos ko. Nakakapagod palang maging mayaman na walang kayakap. Nagsimula ang lahat ng ito halos 3 taon na ang nakakalipas noong isang New Year's Eve. Nag-host ako ng bonggang countdown party sa bahay. Inimbita ko lahat, mga business partners, mga kaibigan, pati mga social climber na gusto lang makakain ng libreng lechon at truffle pasta. Ang ingay, ang saya, may pa-live band pa sa tabi ng pool. Pero habang palapit yung 12:00, bigla akong inatake ng matinding anxiety at kalungkutan. Nakikita ko kasi yung mga bisita ko. May mga sariling jowa. Nagyayakapan, naghahalikan. Habang ako, nakatayo sa gilid, nakahawak sa wine glass, nagmumukhang tanga. Dahil sa kalasingan at desperasyon, naalala ko yung napanood ko sa TikTok. Sabi doon, kapag daw 12:00 ng hating gabi ng New Year, pumunta ka sa ilalim ng lamesa at kumain ng 12 ubas para magkajowa ka na. Ewan ko ba kung anong sumapi sa akin. Nawala yung poise ko bilang CEO. Naka-Gucci suit ako, Miss Chick, pero gumapang ako sa ilalim ng pinakamahabang buffet table sa dining hall. Nakadapa ako dun sa sahig, kasama ng mga nalaglag na lumpia, mumu ng cake at natapong sarsa. May bitbit akong mangkok ng malalaking green grapes. Narinig ko yung sigawan sa labas. 10, 9, 8. Dali-dali kong isinubo yung mga ubas. Hindi ko nang inunguya ng maayos. Lord, parang awa niyo na. Pagod na po akong maging strong, independent gay. Bigyan niyo na ako ng jowa. 7, 6, 5. Napasobra yata yung subo ko. Puno na yung pisngi ko na parang hamster. Lord, yung gwapo sana, mabango at hindi ako peperahan lang. 4, 3, 2. Saktong pagputok,
Nang 12:00, aksidente kong nalunok ng buo yung pang-12 ubas. Happy New Year! Sigawan ng mga tao. Pumuputok yung mga fireworks sa langit. Habang sila masaya, ako naghihingalo sa ilalim ng lamesa. Nabilaukan ako, Miss Chick. Bumara talaga sa lalamunan ko. Hindi ako makahinga. Namumula na yung mukha ko. Nakahawak ako sa leeg ko at gumagapang ako palabas ng mantel na parang uod na binudburan ng asin. Saktong paglabas ng ulo ko, nanlabo na yung paningin ko. May isang lalaking naglalakad papasok ng dining room. May bitbit na 2 napakalaking bilao ng pansit malabon. Siya yung taga-deliver nung late midnight order ko galing sa isang kilalang fast food chain. Pagkakita niya sa akin na halos nangingisay na sa sahig, nanlaki yung mga mata niya. Hala sir, nabitawan niya yung pansit. Miss Chick, sumabog yung bilao. Nagliparan yung mga hipon, chicharon at itlog sa ere. Pero wala siyang pakialam. Patakbo siyang lumuhod sa likod ko. Hinatak ako patayo at niyakap ako sa tiyan mula sa likod. Ginawa niya sa akin yung Heimlich maneuver. Isang napakalakas na tulak sa sikmura ko at tumalsik yung ubas mula sa bibig ko na parang bala. Saktong na-shoot dun sa wine glass nung isang matronang nagchichismisan sa gilid. Nakahandusay ako sa sahig, humihingal. Dahan-dahan akong tumingala sa kanya. At doon, parang nag-slow motion ang paligid. Nakita ko yung lalaking naka-uniforme ng fast food. Pawisan siya. May mansya pa ng toyo sa apron. Pero, Diyos ko, ang gwapo niya. Matangkad, moreno, ang kapal ng kilay, at yung mga mata niya, sobrang nag-aalala. Sabi ko sa isip ko, Lord, humingi ako ng jowa. Pero, bakit parang kukunin niyo na yata ako agad? Buti na lang, ang gwapo ng anghel na sumundo sa akin. Sir, okay na po ba kayo? Huminga po kayo ng malalim, sabi niya. Ang sarap pakinggan ng boses niya. Inalalayan niya akong tumayo. Pinagpagan yung mamahaling kong suit na amoy pansit na. Doon nagsimula ang lahat. Siya si Dennis, isang assistant manager sa branch na pinag-orderan ko. Kinabukasan, pinapunta ko siya sa opisina para kunwari bayaran yung nabitiwan niyang pansit. Pero ang totoo, gusto ko lang siyang makita ulit. Niligawan niya ako. Pero sinik ako eh. Sabi ko sa sarili ko, nako, assistant manager lang to. Baka naamoy lang nito yung pera ko kaya nagtsatsaga sa akin. Sanay na kasi akong manggamit ng mga lalaking gwapo pero puro palibre. Kaya pinahirapan ko siya. I played hard to get. Hindi ko sinasagot agad yung mga text niya. Kapag lumalabas kami, hindi ko siya nililibre kahit barya lang yon para sa akin. Nagmamataray ako. Nagmamaganda. Ginagawa ko siyang tagabitbit ng mga shopping bags para makita ko kung mapipikon siya. Pero si Dennis, ibang-iba. Hindi siya nasisilaw sa pera. Kapag inaalok ko siyang ipahatid sa driver ko pauwi sa inuupahan niyang maliit at mainit na kwarto sa Sampaloc,
tumatanggi siya. Magbabas na lang daw siya kasi nakakahiya. Baka madumihan pa niya yung leather seats ng kotse ko galing sa amoy mantikang shift niya. Kapag nagde-date kami, pinipilit niyang siya ang magbayad. Madalas, sa mga simpleng karinderya lang kami kumakain. Imagine mo, naka-Rolex ako, pero kumakain ako ng isaw at Betamax sa kanto habang pinapaypayan niya ako gamit ang lumang pamaypay kasi pinagpapawisan ako. Pinaparamdam niya sa akin na hindi yung CEO na si Ricky ang gusto niya kundi gusto niya ako. Unti-unting lumambot yung puso ko. Sabi ko, baka nga ito na yung binigay ng 12 ubas. Hanggang sa dumating yung pinakamalaking unos sa buhay ko. Mga 6 na buwan matapos kaming maging close, pumutok yung isang malaking national scandal. May sindikato sa gobyerno na nasangkot sa ghost projects ng flood control. Bilyon-bilyon ang ninakaw. Dahil isa ang kumpanya ko sa mga legit contractors ng gobyerno na dawit ang pangalan ng firm ko. May isang tiwaling politiko na ginamit yung dummy account na nakapangalan sa kumpanya ko para mag-launder ng pera. Overnight, nawala lahat. Yung mga kumpanyang dati kong kasosyo, isa-isang nag-pull out ng kontrata. Araw-araw, laman ako ng blind item sa dyaryo at social media. Si gay CEO, front lang pala ng sindikato. Ang sakit, Miss Chick. Pinaghirapan ko yung kumpanya ko ng malinis. Tapos, isang iglap, kriminal na ang tingin sa akin ng mga tao. Inimbestigahan ako ng NBI at ng AMLAC. Na-freeze ang lahat ng bank accounts ko. Personal savings, company funds, time deposits, kahit yung mga credit cards ko. Zero balance. Wala akong makuha kahit pambili ng kape. Tinawagan ko yung mga kaibigan ko. Yung mga taong laging nasa party ko. Sabi ko, Besh, pautang naman muna pambili ng pagkain. Frozen lang lahat ng pera ko eh. Alam mo anong nangyari? Nagsilango yan, palayo yung mga linta. Hindi sumasagot sa tawag. Cannot be reached. Binlock pa ako sa Facebook. Natakot madamay sa iskandalo. Naiwan akong mag-isa sa malaking bahay ko. Naputulan pa ako ng kuryente kasi hindi ako makabayad. Yung maganda kong mansyon, naging madilim na kulungan. Nagkukulong lang ako sa bahay. Hindi ako naliligo, hindi ako kumakain. Kumakain na lang ako ng mga latang naiwan sa pantry. Umiiyak, nanginginig sa takot na baka makulong ako ng walang kasalanan. Doon ko nakita kung sino talaga si Dennis. Hindi siya lumayo. Araw-araw, pagkatapos ng nakakapagod niyang shift sa fast food, pumupunta siya sa bahay ko. Nagdadala siya ng mga tira-tirang fried chicken na hindi nabenta para may makain lang ako. Siya ang nagpupunas ng mga luha ko sa gitna ng dilim. Sabi niya sa akin, Ricky, mawala man lahat ng pera mo, andito lang ako. Kahit magtinda ulit tayo ng basahan sa Baklaran, magkasama tayong babangon.
Dahil sa sobrang puyat, stress at gutom, bumigay yung katawan ko. Isang gabi, nilagnat ako ng matindi. Nahimatay ako sa sala. Nagising na lang ako na nasa isang maliwanag na emergency room na ako ng ospital. Binuhat pala ako ni Dennis palabas ng bahay. Sumakay ng tricycle at dinala ko doon. Nalaman kong ginamit niya yung kaisa-isa niyang credit card na may kakarampot na credit limit para mabayaran yung down payment sa kwarto at mga gamot ko. Kinabukasan ng madaling araw, nakita ko siyang natutulog ng nakaupo sa matigas na silya sa gilid ng kama ko. Yakap-yakap niya yung luma niyang bag. Suot pa rin yung uniforme niya kasi papasok pa siya sa trabaho. Umiyak ako ng tahimik. Sabi ko sa sarili ko, siya na. Tinalikuran ako ng buong mundo. Pero siya, itinaya ang sarili niya para sa akin. Makalipas ang ilang buwan, natapos ang investigasyon. Napatunayang inosente ako. Na-clear ang pangalan ko, na-unfreeze lahat ng accounts ko. Bumalik sa dati ang negosyo. Bumalik din yung mga peking kaibigan ko. Nagpapadala ng mga mamahaling wine, pero binlock ko na sila sa buhay ko. Ang buong mundo ko, umiikot na lang kay Dennis. Pero kahit anong bait niya, may trauma pa rin ako sa panggagamit ng mga tao. May maliit na boses sa isip ko na nagsasabing, paano kung magaling lang siyang umarte? Paano kung nag-i-invest lang siya noong down ka? Para kapag nakabangon ka, mas malaki yung balik sa kanya. Kaya gumawa ako ng isang huling test. Isang masamang test na sana hindi ko na lang ginawa. Umarkila ako ng isang gwapong male model. Yung tipong may abs, makinis at mukhang mayaman. Pinapunta ko siya sa isang bar sa Tomas Morato kung saan nagiinuman si Dennis at yung mga katrabaho niya tuwing sweldo. Binayaran ko yung model para landiin at alokin ng good time si Dennis. Ako, nakatago sa isang madilim na VIP booth sa itaas, nanonood at nakikinig gamit ang isang hidden earpiece na nilagay ko sa model. Nakita ko kung paano nilapitan ng model si Dennis. Hinawakan sa braso, nilagyan ng alak yung braso at nag-alok na bibilhan siya ng kondo at kotse kung sasama siya sa hotel. Kinabahan ako, Miss Chick. Halos himatayin ako sa kaba. Hinihintay ko kung kakagat siya. Pero imbis na ngumiti, tinabig ni Dennis yung kamay ng model. Tumayo siya at rinig na rinig ko sa earpiece yung sinabi niya. Sorry pre, hindi ako interesado. Oo, gwapo ka, mayaman ka, pero may inuuwian akong tao. Isang taong nirespeto ako nung panahong wala akong maipagmalaki kundi yung marumi kong uniforme. Hindi ko ipagpapalit si Ricky sa kahit anong tukso. Excuse me. Humagulgul ako sa loob ng VIP booth. Umiyak ako sa guilt at sa saya. Mula nung gabing yon, sinabi ko sa sarili ko, ibibigay ko ang buong mundo ko kay Dennis. Pinatigil ko na siya sa trabaho niya. Sabi ko, ako na ang bahala sa'yo, babe. Maging hari ka ng bahay natin.
Pinatira ko siya sa mansyon ko. Binilhan ko siya ng SUV. Ibinigay ko sa kanya yung mga supplementary cards na unlimited ang limit para hindi na siya mahihiyang humingi ng pera. Para kaming nasa pelikula, Miss Chick. Siya na yung nagmamanage ng buong household. Tuwing umaga, bago pa ako magising, amoy ko na yung kape at bagong lutong pandesal na siya mismo ang nagtimpla at naghanda. Pag uwi ko galing sa mga nakaka-stress na board meetings, sasalubungin niya ako sa pinto. Kukunin yung briefcase at sapatos ko. Ipaghahanda ako ng maligamgam na tubig sa foot spa at imamasahe yung mga binti ko habang kinakamusta ang araw ko. Wala siyang hinihingi. Kahit binigyan ko siya ng unlimited credit card, kapag chinecheck ko yung statement, puro groceries lang naman namin yung binibili niya. Minsan, bumili pa siya ng mga murang buto ng halaman para daw mag-garden siya sa likod bahay. Nakita ko siyang pinagpapawisan sa ilalim ng araw, nagtatanim ng mga kamates at sili para raw may fresh kaming gagamitin sa pagluluto niya. Sabi ko sa sarili ko, saan ka pa makakahanap ng lalaking ganito? Mayaman na kami, pero ang simple pa rin ng kaligayahan. Pati yung nanay ko na mataray at mapanghusga sa mga nagiging ex ko, napaiyak nung mismong birthday niya kasi ipinagluto siya ni Dennis ng paborito niyang kare-kare from scratch. Sabi pa ng nanay ko, "Anak, wag mo nang pakawalan yan. Siya na yung bumuo sa'yo kaya kampanteng-kampante ako." Binigay ko sa kanya ang kaluluwa ko. Hanggang sa dumating nga itong trip ko sa Dubai. Kailangan kong umalis ng 2 linggo para i-close itong malaking project. Gustong gusto ko siyang isama. Ipinagbuko pa siya ng first class ticket. Pero nakiusap siya na maiwan. Sabi niya, "Babe, may mga inaayos kasi ako sa bahay natin. May ipapagawa akong garden renovation na surprise sana para sa'yo. Tsaka, kailangan kong isupervise yung mga bago mong staff sa Makati. Maghihintay ako rito." Wala akong nakitang rason para magduda. Kaya, heto ako, lumipad ng mag-isa. At kanina nga, nangyari ang trahedya. Yung alarm sa CCTV ko, yung panonood ko sa live feed, yung 2 babaeng nag-aaway sa gate, parehong may dalang bata, parehong umiiyak, at parehong nagpapakilalang legal na asawa ni Dennis mula sa probinsya. Gumuho lahat, Miss Chick. Habang nakatitig ako sa phone ko, nag-connect lahat ng tuldok sa isip ko. Kaya pala, palagi siyang may emergency sa probinsya tuwing long weekend kasi daw may sakit yung tita niya. Kaya pala, kahit hindi niya ginagamit yung credit card para sa sarili niya sa luho, panayang cash advance niya at laging ubos yung laman ng debit cards na binigay ko sa kanya. Hindi para sa bahay namin, kundi para itago at ipunin ng pera sa sarili niyang secret accounts habang nagdadahilan siya sa 2 pamilya niya na nawalan siya ng trabaho kaya barya lang ang pinapadala niya. Ginawa niya akong bangko. Ginawa niya akong personal ATM para pondohan at kurakutin para sa triple life niya.
At ang pinakamasakit, yung mga nakakaiyak na linya niya dun sa bar nang tines ko siya. Na-realize ko na kaya pala hindi siya pumayag na sumama dun sa model kasi alam niyang sapat na yung milyon-milyong nakukuha niya sa akin. Bakit pa siya susugal sa isang model na nag-aalok ng kondo? Nakuha na niya yung mismong CEO na nagtatayo ng mga kondo. Napakagaling niyang artista. Nang mag-sink in sa akin lahat habang nakatitig sa phone ko dito sa Dubai, parang huminto yung pag-ikot ng mundo. Tumayo ako mula sa kama. Naglakad ako papunta sa malaking salamin ng hotel room. Tiningnan ko yung sarili ko. Naka-bathrobe akong puti, may hawak na phone at mugtong-mugto yung mga mata. Tinanong ko yung sarili ko sa salamin. Ang tanga-tanga mo, Ricky. Naniwala ka na naman. Pera mo lang talaga yung nagustuhan. Pera mo lang talaga yung minahal. Kinuha ko yung bote ng mamahaling wine sa minibar at binato ko sa pader. Nabasag yung bote. Kumalat yung red wine sa maputing carpet na parang dugo. Napahagulgol na lang ako sa sahig. Ang sakit-sakit, Miss Chick. Yung tipong gusto mong isuka yung puso mo kasi feeling mo nangingitim na sa dami ng panloloko. Binigay ko naman lahat Hindi ba ako kamahal-mahal kung wala akong pera? Hanggang kailan ako magiging stepping stone ng mga lalaking gusto lang guminhawa sa buhay? Nandito pa rin ako ngayon. Nakatulala. Wala na akong luhang maiyak. Hindi pa alam ni Dennis na alam ko na. Nakita ko pa sa CCTV na pinapasok niya sa loob ng compound yung dalawang babae. Siguro para doon patahanin at bayaran para manahimik. Sa sarili kong pamamahay, nandun yung mga asawa at anak ng taong akala ko forever ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko pagka-uwi ko bukas. Gusto kong ipatulfo siya. Gusto kong ipakaladkad siya sa mga security guards ng village. Gusto kong ipa-freeze lahat ng accounts na hawak niya ngayon din. Pero, Miss Chick, at ito ang pinaka-kinaiinisan ko sa sarili ko ngayon. Sa kabila ng galit, sa kabila ng sakit, bakit may isang maliit na bahagi ng puso kong tanga na umaasa na baka may explanation siya? Baka napilitan lang siya dati at hindi niya alam kung paano tapusin? Na baka mahal niya rin talaga ako kahit papaano? Baliw na ba ako, Miss Chick? Bakit ang hirap bitawan ng kaisa-isang taong nag-alaga sa akin nung walang-wala ako, kahit na napatunayan kong isa pala itong napakalaking kasinungalingan? Sana po mapayuhan niyo ko bago ako umuwi. Kailangan ko ng matinding sampal ng katotohanan mula sa inyo. Nagmamahal, Ricky. Mapagpalang araw o gabi sa inyong lahat, mga kachika. Ricky, habang binabasa ko ang sulat mo, pakiramdam ko ako yung nabilaukan ng 12 ubas. Parang ako yung nawalan ng hangin.
Dahil sa sobrang pagmamadali mong mahanap ang forever, ang hiningi mo sa Diyos ay anghel pero ang i-deliver sa'yo via express delivery pa ay isang professional na demonyong may dalawang sangay ng pamilya. Gusto ko munang i-congratulate ang sarili ko dahil napigilan kong ihagis ang cellphone at mic ko habang binabasa ang part na sinabi niya, "Sa boss ko tong bahay, bantay lang ako rito. Pinatira niya lang ako sa maid's quarters." Aba, matindi. Iba rin ang tibay ng apog ng lalaking to. The design is very Tinder swindler na may halong batang Quiapo sa kapal ng mukha. Sarap ipatulpo. Imagine, ang bahay na ipinundar mo mula sa dugo at pawis mo bilang CEO. Ang mansyon na galing sa paglalako mo ng basahan sa Baklaran at pagiging pahinante, ginawa niyang libreng waiting shed para sa mga asawa at anak niya. Ibinigay mo ang lahat ng first class pero anong natutunan niya? First class na panluloko at panggagancho. Pero Ricky, bago tayo magwala, bago natin basagin ang lahat ng bote ng wine dyan sa hotel room mo sa Dubai, seryosohin natin to. Ramdam na ramdam ko ang sakit mo. Yung pagbagsak mo sa sahig. Yung pag-iyak mo habang nakatingin sa kumalat na red wine sa carpet na parang dugo. Valid yan. Naiintindihan ko yan. Yung akala mo nakuha mo na ang jackpot sa loto ng pag-ibig. Yun pala, peke yung ticket na nabili mo. Yung akala mo nasa rurok ka na ng kaligayahan dahil finally may nagmamahal na sa'yo para sa kung sino ka talaga. Yun pala, minamahal ka lang dahil ikaw ang pinakamalaking investment at pinakamalaking bangko sa buhay niya. Dito tayo mag-uumpisa sa pinakamasakit na tanong na ibinato mo sa akin sa dulo ng sulat mo. Sabi mo, bakit may isang maliit na bahagi ng puso ko na umaasa na baka may eksplanasyon siya? Baka naman napilitan lang siya, na baka mahal niya rin talaga ako kahit papaano. Ricky, kachika, makinig ka sa akin ng mabuti. Tumayo ka dyan sa salamin ng hotel room mo ngayon din at pakinggan mo to. Gising. Gumising ka sa katotohanan. Anong eksplanasyon ang tatanggapin mo pag uwi mo? Nakambal niya yung sumalubong sa gate at nag-aaway? Na-shooting lang yon ng isang indie film para sa Cinemalaya? Na inampon niya lang yung 2 babae at 2 bata bilang part ng corporate social responsibility ng fast food chain nila? Walang eksplanasyon. Uulitin ko, walang eksplanasyon na magja-justify sa double or no, triple life niya. Gusto mong malaman ang totoo? Gusto mong malaman kung bakit kanya tinulungan nung panahong down na down ka? Ipaliwanag natin ang psychology ng isang napakagaling at napakatalinong scammer. Kasi Ricky, naging biktima ka ng isang napaka-calculated, napakapulitong emotional scam. Bakit ka nahulog ng tuluyan? Dahil ibinigay niya sa iyo ang eksaktong bagay na kulang sa buhay mo. Ang iparamdam na ikaw ang priority kahit wala kang pera. Balikan natin yung eksena sa hospital na nagpa-inlove sa iyo ng tuluyan. Yung nag-freeze ang lahat ng accounts mo dahil sa AMLAC.
nawalan ka ng kuryente at siya ang gumamit ng kakarampot na credit card niya para ipa-admit ka. Alam mo ba kung ano yon para kay Dennis? Hindi yon act of true love. Investment yon. Isa itong malaking sugal sa part niya, pero calculated risk. Nakita niya down ang isang multi-millionaire CEO. Ginamit niya ang limit ng credit card niya para i-secure ang tiwala mo. Bakit? Dahil alam niya na kapag nakabangon ka, hindi lang triple ang ibabalik mo sa kanya. Ibibigay mo ang buong kaharian mo. At tama siya, hindi ba? Pag-unfreeze ng accounts mo, ginawa mo siyang hari ng mansion mo. Binigyan mo siya ng mamahaling SUV. Ibinigay mo ang unlimited access sa pera mo. Nakapag-asawa pa siya ng 2 at nakapagpamilya dahil ikaw ang nagpopondo. Kinurakot niya pa ang pondo mo, itinago sa sariling bangko habang idinadahilan sa mga asawa niya na nawalan siya ng trabaho. At yung test mo sa bar sa Tomas Morato, yung male model na inupahan mo para akitin siya. Ricky, street smart na tao si Dennis. Sanay siyang magbasa ng tao. Isang assistant manager sa fast food na araw-araw humaharap sa iba't ibang klase ng customer. Malamang naamoy niya na set up yun. O kaya naman, bakit nga ba siya papatol sa isang model na nag-o-offer ng isang condo unit at isang sasakyan kung nakuha na niya ang nagmamay-ari ng buong real estate and construction firm na nagtatayo ng mga condo at subdivision? Hindi siya pumasa sa loyalty test mo dahil loyal siya sa'yo. Pumasa siya dahil mas malaki ang return on investment niya sa'yo. Bakit siya kukuha ng barya kung nasa kanya na ang password ng buong vault? Kaya huwag mo nang isipin na baka mahal ka niya. Ang mahal niya ay ang ginhawa, ang luho at ang kapangyarihang ibinigay mo sa kanya. Ginamit niya ang mga trauma mo, ang kalungkutan mo at ang desperasyon mong mahalin bilang mga armas para bulagin ka. Kaya ano ang gagawin mo pag uwi mo ng Pilipinas bukas? Bilang CEO ng isang malaking kumpanya, alam kong magaling kang magplano. Sanay ka sa crisis management sa opisina mo. Kapag may sumablay na contractor, kapag may pumalpak na materyales, mabilis kang rumisponde, hindi ba? Ngayon, i-apply mo ang ruthless crisis management na yan sa personal mong buhay. Isipin mo na may nag-hostile takeover sa kumpanya mo at kailangan mong tanggalin ang anay bago tuluyang masira ang buong pundasyon ng buhay mo. Heto ang Operation Eviction na gagawin mo step by step. Bago ka pa man sumakay ng eroplano pabalik ng NAIA bukas, tawagan mo na ang mga bangko mo. Ngayon na, Ricky, huwag mong ipagpabukas. Alam kong VIP client ka ng mga bangkong yan, kaya may direct line ka sa mga bank managers. I-freeze mo ang lahat ng credit cards, debit cards at supplementary accounts na nakapangalan o may access si Dennis. I-revoke mo ang lahat ng access niya sa pondo mo. I-block mo ang mga online transfers niya. Huwag kang mag-iwan ni isang sentimo sa mga cards niya. Kung nasa pangalan mo ang SUV na gamit niya,
ipareport mo agad sa mga tao mo sa opisina na kunin yon bukas na bukas din. Putulin mo agad ang supply ng pera niya dahil iyon ang tanging lifeblood kung bakit siya nandyan. Kapag nalaman niya, tuyo na ang balot, magpapanik yan. Pagkatapos, paglanding mo sa Pilipinas, huwag kang uuwi diretso sa mansyon mo. Pigilan mo ang gigil mo. Pumunta ka muna sa hotel o sa opisina mo. Kausapin mo ang pinakamagaling mong corporate at personal lawyer. Oo, kailangan mo ng abogado. Dahil nag-cohabitate kayo ng halos 3 taon at binigyan mo siya ng access sa yaman mo, kailangan nating siguruhin na wala siyang makukuha kahit isang pako mula sa mga ari-arian mo kapag pinalayas mo siya. Baka may i-claim siyang property rights o baka may tinago siyang pera na pwede ninyong mabawi. At the same time, magsama ka ng personal security o mga trusted na gwardiya mula sa kumpanya mo. Hindi dahil takot ka sa kanya physically, kundi para may witnesses ka at para masiguro ang peace and order sa pagpapalaya sa kanya at sa 2 pamilya niya na baka nandun pa rin sa pamamahay mo. At heto ang pinakamahalaga, Ricky. Kapag humarap ka na sa kanya sa loob ng bahay mo, huwag kang iiyak sa harap niya. Huwag kang magpakita ng emosyon. Huwag kang sisigaw. Huwag kang magwawala. At huwag kang magbabasag ng gamit na parang isang bida sa teleserye na inaapi. Ang pinakamasakit na parusa sa isang narcissist at manipulative na scammer ay ang makitang wala na siyang kapangyarihan at epekto sa iyo. Pumasok ka sa mansyon mo na naka-business suit. Pumasok ka na parang pumapasok ka sa isang boardroom meeting para magtanggal ng isang corrupt na empleyado. Kapag nakita ka niya, malamang magugulat yan. Lalapit yan sa'yo, yayakapin ka, at tatanungin kung bakit biglang na-block ang mga cards niya. Iharap mo sa kanya ang tablet mo na nagpapakita ng mga screenshot at screen recording ng CCTV. I-play mo ang video kung saan sinasabi niya, bantay lang ako rito. Maid's quarters lang ako. Kapag nanlaki ang mga mata niya, kapag nagsimula siyang umiyak ng peke, kapag lumuhod siya at magmakaawang, babe, pakinggan mo muna ako, namalikmata ka lang. Napilitan lang ako, tinatakot nila ako, ikaw lang ang mahal ko. Tingnan mo lang siya, mula ulo hanggang paa, nang may matinding pandidiri at kalamigan. Sabihin mo sa kanya ng mahinahon pero napakatalim na boses, Dennis, tapos na ang shift mo. Terminated ka na sa kontrata mo sa akin. Nakapak na ang mga gamit mo sa labas ng gate. Frozen na ang mga accounts mo. Binawi ko na ang kotse at kinansela ko na ang lahat ng access mo sa buhay ko. Bumalik ka na sa probinsya nyo at buhayin mo ang 2 pamilya mo gamit ang sarili mong pawis tulad ng ginagawa ng mga matitinong tao. Wala ka nang makukuha sa akin kahit isang kusing. Kung susubukan mo kong balikan o guluhin, ipapakulong kita para sa estafa at panluloko. Get out of my house right now before I have my guards drag you out to the streets. Boom. Period. End of contract. Huwag mo siyang bibigyan ng pagkakataong mag-explain o gumawa ng kwento dahil ang mga manluloko ay may master's degree sa pagmamanipulate
ng katotohanan. Ipakaladkad mo sa mga guards palabas ng gate. At kapag nakalabas na siya, kapag narinig mo nang sumara ang malaking gate ng mansyon mo, tsaka mo ilak ang pinto. Pumunta ka sa pinakadulo ng kwarto mo at doon ka umiyak. Umiyak ka ng umiyak hanggang sa maubos ang luha mo. Iiyak mo ang sakit, ang betrayal, ang pandidiri mo sa sarili mo at ang panghihinayang sa 3 taon na ibinigay mo sa isang ilusyon. Valid yan, Ricky. Kailangan mong ilabas yan para hindi mabulok sa loob mo. Pero pagkatapos mong umiyak, tumayo ka. Maghilamos ka ng malamig na tubig. Tignan mo ang sarili mo sa salamin ng banyo mo. Ricky, alalahanin mo kung sino ka. Isa kang survivor. Isa kang self-made billionaire. Nagtayo ka ng imperyo mula sa wala. Nagbenta ka ng basahan sa Baklaran. Naging pahinante ka at inakyat mo ang lipunan hanggang sa maging CEO ka. Napagtagumpayan mo ang diskriminasyon. Napagtagumpayan mo ang fake scandal sa gobyerno na muntik nang sumira sa buhay mo at magpakulong sa'yo. Isang hampas lupang manloloko lang si Dennis. Isang anay lang siya na nakapasok sa mansyon mo. Hindi siya ang katapusan ng mundo mo. Ang pinakamalaking lesson dito ay para sa puso mo. Sabi mo sa umpisa, halang nila ako kasi kailangan nila ako. Kaya ka naging vulnerable kay Dennis dahil ginusto mong makaramdam ng pagmamahal na walang price tag. Gusto mong maramdaman na may mag-aalaga sa'yo kahit wala kang pera. Pero Ricky, hindi mo kailangang bumili ng tao para mahalin ka. At higit sa lahat, hindi mo kailangang ibaba ang standards mo. Hindi mo kailangang maghanap sa kanto para lang may makasama at mapatunayang hindi ka lang pera. Huwag mong hayaang ang panlulokong ito ay gawin kang manhid, bitter at bato habang buhay. Maghilom ka. Gamitin mo ang oras na to para mahalin muna ang sarili mo. I-spoil mo ang sarili mo dyan sa Dubai bago ka umuwi. Kung kailangan mong bumili ng bagong relo, bumili ka. Kumain ka sa pinakamahal na restaurant mag-isa. Tingnan mo ang Burj Khalifa at i-celebrate mo ang fact na na-discover mo ang totoo bago ka pa tuluyang maubos ng lalaking yon. Isipin mo na lang, paano kung 10 taon na kayo bago mo nalaman? Baka naibenta na niya ang kumpanya mo. Kaya magpasalamat ka sa CCTV mo at iniligtas ka pa rin ng tadhana. Darating din ang tamang tao para sa iyo, Ricky. Isang taong papantay sa success mo, hindi uutang at magpapakain ng pamilya mula sa iyo. Isang taong hindi mo kailangang itest gamit ang isang male model sa bar dahil kusa niyang ipapakita ang loyalty niya na walang hinihiling na kapalit. Isang taong proud na hawakan ang kamay mo sa publiko at hindi magpapakilalang bantay lang sa bahay mo. At sa susunod na sasapit ang New Year's Eve, please lang Ricky, maawa ka sa Gucci suit mo. Huwag ka na sa ilalim ng lamesa.
Umupo ka ng maayos sa pwesto mo sa kabisera bilang CEO. Itaas mo ang wine glass mo, nguyain mo ng maayos ang ubas mo, at itos mo ang sarili mo para sa isang buhay na totoo, malaya at walang halong panggagamit. Isang paalala po lamang sa ating lahat, mga kachika. Hindi po ako isang lisensyadong psychologist, financial advisor o abogado. Ang mga payo ko po rito ay base lamang sa aking opinyon at karanasan bilang inyong online ate. Kung kayo o may kakilala kayong nakakaranas ng matinding kalungkutan, trauma sa relasyon, o kailangan ng mas malalim na tulong emosyonal, lalo na pagkatapos ng isang matinding panloloko, huwag mag-atubiling lumapit sa mga mental health professionals, counselors, o therapists. Marami pong hotlines at clinics na handang makinig at tumulong sa inyo ng profesional. Para naman sa mga legal at financial na usapin, lalo na kapag may sangkot na malaking ari-arian, pera at paglilinlang tulad ng kaso ni Ricky, pinakamabuting kumonsulta agad sa isang lisensyadong corporate at family lawyer upang maprotektahan ang inyong mga karapatan at yaman bago pa mahuli ang lahat. At diyan nagtatapos ang napaka-intense, napakasakit, napakahaba pero napaka-empowering na kwentong pag-ibig love letter edition natin for today. Sana ay nakatulong tayo kay Ricky na matauhan, bumangon at maghanda sa pagpapalayas sa manlolokong yun. At sana natuto rin tayong lahat na ang tunay na pag-ibig ay hindi binabayaran ng unlimited credit card at lalong hindi nagtatago sa likod ng dalawang pamilya sa probinsya. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta, mga kachika. Please, i-like at i-share nyo naman ang videong ito para makarating sa iba pa nating mga kaibigan, kakilala at kapamilya na kailangan ng ganitong klaseng pagpapayo. Huwag din kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell button para laging updated sa mga pasabog nating episodes. Ito ang inyong Miss Chick, nagpapaalala. Pwede kang maging marupok at magmahal ng buo, pero wag kang papayag na gawing waiting shed at ATM na mga taong walang kwenta. Hanggang sa susunod na kwento, bye mga kachika, ingat and God bless.